Mga ka-sports, napansin nyo ba? Sa FIBA 3x3 World Cup parang may kulang sa lineup ng Pilipinas. Wala si Jack Animam at mas lalong nakakagulat, wala din si Elizabeth Means. Ano nga ba ang totoong dahilan? At kung sakaling mabuo ang Dream Trio kasama si Casey De La Rosa, papalag kaya tayo sa world stage? Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. As a kid is what really inspired me. Malayo na yung narating ko from 13 years ago to where I am now. Mga ka-sports, nasan nga ba si Jack Animam? Si Jack Animam ay isa sa pinaka-dominant bigs ng Pilipinas sa 3v3 at 5v5. Pero bakit wala siya? Mga posibleng dahilan mga ka-sports based po sa ating pagre-research. Unang-una, club overseas commitment. Madalas busy si Animam sa paglalaro abroad. Load management and injury prevention. Lalo na kung sunod-sunod ang tournaments. Team selection strategy. Minsan pinipili ng coaching staff ang mas fit sa system ng 3v3. Mas mabilis, mas switchable. Tandaan na, sa 3v3 hindi lang lakas, speed at versatility talaga ang labanan. So ngayon, ang tanong ng masa, bakit wala din si Elizabeth Means? Ito ang mas malaking tanong. Si Elizabeth Nabache Means sa isang solid na Phil-Am talent, pero bakit hindi siya kasama? Mga posibleng rason. Unang-una ang kanyang naturalization at eligibility issues. Hindi pa po fully cleared ang kanyang status sa FIBA. Kahit may Filipino roots, kailangan pa rin ng proper documents. Pangalawa, late processing. Kahit ongoing ang naturalization, kung hindi umabot sa deadline, automatic out. Pangatlo, team chemistry and preparation. Sa 3v3, mahalaga ang matagal na training together. Kaya ang sagot, hindi pa fully confirmed kung tapos na ang kanyang naturalization at malaking factor ito kung bakit wala siya. So what if si Animam plus Means plus De La Rosa? Ngayon isipin natin kung mabuo ang lineup na ito, Jack Animam, Elizabeth Nabache Means, Casey De La Rosa. Nako, grabe. Ang lakas nila, size and length, halos puro bigs, hirap kalaban sa ilalim. Sumunod ang kanilang rebounding at dominance. Second chance points agad. And lastly, ang kanilang interior defense, block party talaga ang labanan. So ano ba ang kahinaan nila? Speed and perimeter defense, na kung saan medyo delikado ang lineup na ito sa napakamabilis na teams. Sumunod ang outside shooting. Kailangan talaga ng consistent shooter. So ngayon, papalag ba ito sa world level ang lineup nito? Sa totoo lang po mga ka-sports, yes, papalag. Pero hindi guaranteed na mananalo. Sa 3v3 kasi, mabilis ang pace, maliit ang court, kailangan ng versatility sa lahat. Kung magdagdag pa ng isang shooter or guard type, magiging mas balanse ang lineup. Example, isang quick guard plus tatlong bigs equals isang napaka-perfectong mix. So ngayon mga ka-sports, ang tanong, kung mabuo ang dream team na ito, kaya ba nating sumabay sa mga powerhouse tulad ng USA, France at China? I-comment nyo po ang iyong hinaing sa baba at babasahin ko yan. At kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng basketball analysis, like, subscribe at hit ang notification bell para updated tayo pareho sa mundo ng basketball world. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!